TNT takot na sa NLEX, baka maungusan na sila ng kanilang sister team. Undefeated pa rin ang NLEX, 6 wins wala pang talo at ang sabi ng mga tao sa kanila, NLEX na raw ang bagong kinatatakutan na team sa PBA dahil sa kanilang biglaang pag-angat na ganito. Pati daw TNT masasapawan na raw ng kanilang sister team. Yung sinasabi nila sa Gift Kapamilya, hindi naman po nangyayari sa labang yun. Pagkatapos ng game, professional lang din nila ang kanilang emosyon. At napansin ng mga tao, itong pagdaan lang ni RDO kay Coach Jimmy na may konting kamay pero paglabas ng arena, magkakaibigan po sila, huwag po kayong mag-alala. Actually, ang ganda ng spacing na ginawa ng NLEX ngayon, maganda rin yung paglabas ng potential nilang lahat. Hindi sila awkward umambag, parang lahat gustong makipart sa scoring. Naabutan naman ng TNT NLEX down by 2 pero na-turnover kasi yun ni Kim Aurin na siya hindi kaya sagipin ng batak. Sinasabi naman ni Coach Chot, kulang-kulang sila ngayon habang NLEX complete pieces sila. Maganda din ang kanilang pasahan plus ang good combo ni Shawnee Winston at Dequan Jones. Sa sinasabi nila na NLEX raw ang bagong kinatatakutan sa PBA, posible nga magkampiyon. Agree po ako dyan dahil iba talaga NLEX ngayon. Makikita mo yun sa kanilang mga pasahan at balasahan na ginagawa ni Coach Jimmy. Pang next level yung nilalaro nila. Yung 6 no losses record na mismo magsasabi ng lahat. Tingnan na lang natin pagdating ng playoffs at taktakan na kung saan tumataas ang level ng kompetisyon, kung hanggang saan sila aabot. Isa na namang kumpirmadong trade alert na kung saan involve ulit ang Titan Ultra. Bugbog na yata ang Titan Ultra sa mga trade offers na binibigay sa kanila para lang makuha yung ibang players. Hindi po ito si Joshua Monson, si Brian Sahonia naman. At alam nyo ba na plano po itong kunin ng Magnolia ngayong conference? At eto pa, plano din pala itong kunin ng Rain or Shine. Una, itong pagkuha ng Rain or Shine kay Sahonia, balak pala nilang ipalit sana kay Gian Mamuyak noon. Pero hindi nga lang pumayag ang Titan Ultra. Kasi bukod kay Mamuyak, gusto pa nila ng isang future pick sa next year PBA draft. At ang hinihingi nilang kapalit, masyado lang namang mahal. Tapos yung kapalitan si Sahonia, hindi pa naman masyadong kilala sa market. Pero kung ikaw ay isang coach ng mga busisi, alam mo kung paano mangilatis ng player, tiyak makikigambol ka rin sa pagkuha sa kanya gaya ni Coach Yeng. Naitanong din minsan ng mga Rain or Shine fans kung bakit nga ba gustong kunin ni Coach Yeng to gayong ang dami nilang guards tapos loaded na nga masyado sa backcourt at yung iba hindi na nagagamit. Ang sagot dahil yan sa mga possible injuries na pwedeng matamo na ilang guards niya. Isang sample dyan si Felix Limeti na nagiging injury prone na. Mukhang alam na din ni Coach Yeng na hindi nakakatagal si Limeti sa court ng at least 3 conferences sa isang taon. Talagang hindi niya natatapos. Naisip niya na pwede ang 6-footer ni si Sahonia ay palit sa kanya. At kung titingnan mo mabuti ang galaw ni Sahonia, para talaga siyang kagaya ng mga guards ng Ross gumalaw. Yung walang takot mag-drive, tumira sa kahit saang angulo, mapatres, dos man yan. Unstoppable siya kahit medyo undersized. Para siyang smaller version ni Adrian Nokop na medyo hindi lang siya high flyer. Pero siya yung go-to guy na do it all kung maglaro. Yung atake niya may spin move na may ibang klaseng handling. Tapos biglang susugod na yan. Ganyan ang galawang Ross guards. Moving forward, dahil di yan natuloy ang career high 29 points niya laban sa Meralco. Ang magpapatunay niyan, ang Magnolia naman ang susubok. Pero lilinawin lang natin na hindi po ito sinisimulan. Ang kumpirmado lang dito, balak pala talaga nilang kunin si Sahonia. Hindi man ngayon, pero hindi rin nila patatagalin. Ngayon na nalaman to na Titan Ultra. Ang gusto agad nila ipalit sa kanilang guard ay si Jerome Lastimosa. Kung si Lastimosa palang gusto ng Titan, hindi niyan matutuloy dahil sinabi na mismo ni LA sa media na si Lastimosa daw ang paborito niya sa lahat. Pero hindi rin naman ibig sabihin na tapos ng plano. Siyempre, may mga ruta din na gagawin ng Magnolia para makuha si Sahonia na hindi naapektuhan ng spot ni Jerome. Baka nga isasakripisyo nilang kalang future 53rd pick gaya ng Phoenix kasi uuwi na raw sa taon na yan. Ang mga potential rookies, sa bagay niyan wala pang sagot ng Titan Ultra. At yan ang hinihintay pa namin hanggang ngayon.